Hi guys! Welcome to Alexab channel. Today, I want to share our experience in building our line follower robot. Kasama na rin ang mga challenges na na-encounter namin at kung paano namin na-solve bawat isa. Ginawa namin ang robot na to para sa internal line follower competition namin. Kaya talagang pinagtuunan namin ng oras, effort at madaming trial and error para mapagana siya ng maayos. Kung nagbibuild kayo ng robot or interested kayo sa electronics projects, this video will give you an idea for the common mistakes at kung paano maiiwasan ng mga ito. Dadaan tayo step by step sa bawat problema na hinarap namin, kung paano namin tin-troubleshoot, at ano yung mga naging effective na solutions. Kaya naman, let's dive in. Unang challenge is broken chassis. Sa first chassis namin, nasira siya kasi sobrang tight ng screws. Kapag bumangga siya sa obstacles, napuputol agad. Para maayos, sa next chassis ay hindi namin masyado hinigpitan yung screws. Secure pa rin siya pero hindi sobrang tight para hindi masira in case na bumangga siya. Simple tweak pero may malaking difference sa durability. Na-encounter din namin na hindi umiilaw o nag-on yung robot kahit may battery. To solve this, siniguro namin na nakadikit yung metal plates ng battery holder sa battery. Iba pang hardware problems namin ay pagdating sa wiring. Minsan, nagkukulang kami ng putol ng wire kaya nagiging maigsi. Nag-splice na lang kami para ma-extend yung wire. Kung may ma-encounter man kayong same problem, make sure na hindi magdidikit yung part kung saan kayo nag-extend. Kasi during wiring testing, may time na bigla na lang nasunog yung wire ng battery holder dahil sa spliced wire. Dito, pinalitan namin yung battery holder at gumamit ng mas mahahabang wires para hindi agad mag-short ulit. Remember, it is important to always mind the hardware aspect of our robot kasi ito ang magpapagana ng maayos sa robot. Sa current kit natin, kapag inilagay ang boards, mapapansin na medyo maluwag ang placements. As a result, gumagalaw yung board sa chassis, lalo na kapag tinatanggal yung cable after uploading the code. Kaya naglagay na lang kami ng extra screws para ma-secure. After ma-upload yung code, napansin namin na hindi nagtuturn ng maayos yung robot. To fix this, kailangan i-tweak yung code para maging mas responsive. Medyo tricky kasi kailangan i-balance ang turning at speed para hindi siya mag-drift sa linya. After adjustments, mas smooth na yung movement niya. Sa ilan naming trials, napansin din namin na nakaka-contribute ang motor sa pag-turn. Minsan, hindi pantay ang takbo ng left at right, kaya ang ginagawa namin kapag ganito, dino-double check sa serial monitor ang status nito at kapag hindi sa code ang problema, pinapalitan namin ng motors. Then may moments na hindi nagsisimulang tumakbo yung robot kahit pinindot na yung start button. Dito, nakita namin na may issue sa code. After ma-open yung serial, gumagana na siya kapag pinupush yung start button. Another problem is hindi tumitigil yung robot kahit umabot na sa 4 save points or checkpoints. Nasolve namin ito sa pamamagitan ng code adjustments at sensor calibration. Kung sa tingin mo, okay naman ang code pero parang may problema sa robot, recheck the hardware aspect, in this case, check the sensor. Minsan, after numerous trials, ang mga IR sensors ay nagtatouch sa isa't isa. Kapag nangyari to,
Pag-iwahiwalayin lang sila tapos make sure na tuwid ang orientation. After checking the sensors, regularly din itong i-calibrate, meaning i-check kung nag-light ang LED indicators kapag sa white nakatapat at nag-off kapag nakadetect ng black. Gawin itong precise at accurate para mas ma-improve ang line following performance ng ating robot. Lastly, minsan nag-upload yung code pero hindi na-detect yung board o COM port sa ating Arduino IDE. Ang solution, i-restart yung Arduino IDE at i-plug or unplug yung USB cable. Usually, simpleng step lang ang kailangan para ma-recognize ulit yung board. So, ayun guys, yan yung mga challenges at solutions namin sa line follower robot. Kung nagbibuild kayo ng robot, laging i-check yung code, hardware, at connections. Minsan, maliliit na change lang ang kailangan para ma-solve ang issue. Remember na building robots is all about patience at careful observation. Every problem is actually a chance to learn something new. If you found this video helpful, don't forget to like, comment at mag-subscribe para sa iba pang electronics project tips and tutorials. This is Alex Hub, empowering up your projects. Kita-kits sa next video.